Magandang gabi po uli sa inyong lahat. Welcome po sa ating webinar series na patungkol sa katutubong Maharlikano. Ito po ay weekly series ng Makakalikasan, Nature Party Philippines at ang Pilipinas Kalikasan Movement patungkol sa mga issue, sitwasyon, kalagayan, programa, plano, at iba pang mga bagay patungkol sa ating mga kapatid na katutubong Pilipino, mga indigenous people, mga kapatid nating Bangsamoro at mga kapatid natin sa Cordillera. Ngayong gabi po, atin pong ini-interview si Timuay Jimid Mansayagan, ang Pangulo ng isa sa pinakamalaking network ng mga indigenous peoples group sa Mindanao. Ang tawag po sa kanila ay mga Lumad, si Timuay Jimid Mansayagan. Timuay, unang-una, ano po bang ibig sabihin ng lumad? At saan po galing ang salitang ito? Para po dun sa mga hindi pa familiar at maaaring ngayon lang po narinig ang ibig sabihin ng ang salitang ito. Ayun sa hindi pa nakakaalam kung ano ang lumad. Ang lumad ay salitang Bisaya na ibig sabihin ay katutubo. Ito ay napagkaisang hirami namin noong 1986 during the foundation of Lumad Mindanao. Dahil sa 13 na tribo na dumalo sa naturang founding assembly ng Lumad Mindanao, ay wala ni isang salitang common sa lahat. Ibig sabihin yung more than 30 ay may iba-iba talaga silang salita. So kaya dahil yung debate namin ay umabot na ng isang araw kung ano ang pangalan ng katutubo dito sa Mindanao. Maraming lumabas. Una, yung taga-simbahan at that time, ang pagkilala nila sa mga hindi Muslim na katutubo ay tinawag nilang tribal Filipinos. Karamihan naman sa amin ay hindi namin tinanggap dahil yung Filipinos ay hango sa pangalan ng dayuhan na si Haring Pilipi. At ayon sa mga matatanda na dumalo sa naturang founding assembly, ay sabi nila, wala tayong karapatan na kilalaning Pilipino dahil hindi tayo nakungker o hindi tayo kasama doon sa hinaharian ng Espanyol. Kaya mahiya naman tayong kilalanin nating Pilipino tayo na wala tayong pakialam kay Haring Pilipi Dasikan na yun ang pangalan. In behalf of his name ay tinawag na Las Islas Pilipinas ang Pilipinas noon. So yung mga napakarami pala ng miyembro ng LMPF, Lumad Mindanao People's Federation. At tulad ng nasabi nyo, nung inyong founding assembly noong 1980s, ay 30, more than 30 na mga IPs. Ito bang 30 na IP tribes ay kasalukuyan pang kasama ninyo, Timuay? At magiging interesado kaya sila na ma-interview isa-isa dito sa ating programa? Wala namang problema. Sa tingin ko, pagkakataon lang ang medyo sabihin natin kung bigyan natin sila ng opportunity na ma-interview, ay wala namang problema. Ang problema lang natin dito, kung paano natin i-interview, kasi karamihan sa kanila, sir, ay nasa kabundukan na wala man lang ibig sabihin natin parang signal lang yata na dumadaan-daan lang yung signal ng cellphone. Pero yung signal na ganito
medyo mahirapan tayo. Kaya kasi ito ay through Wi-Fi, no? Ang kakayanan nito nag-broadcast. So pag load lang siya, medyo mahihirapan. Siguro hahanap tayo ng paraan kung paano gawin ito sa mga susunod na pagkakataon. At mahalagang malaman din, Timoy, kung pag sinabi ba nating indigenous people, no? Kasi maniwala kahit hindi, marami pa rin tayong mga mamamayan na hindi rin tuwirang nauunawaan. Ano bang ibig sabihin ng pagiging katutubo, yung indigenous people, no? Sa simplehong pananalita, Timoy, ano bang ibig sabihin ng pagiging indigenous people? Well, ayon sa mga anthropologists, ang kaibahan ng indigenous people at saka magsasaka, kasi yung dalawang grupo na yan ay nabubuhay sa lupa. Ang kaibahan lang sa katutubo ay since time immemorial ay meron na kaming special na relasyon sa lupa o sa aming teritoryo. Kaya kinikilala ito ng gobyerno, lalo na dito sa ating 1987 Constitution, ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno na sinasabi o ancestral domain. Na most of the time sa ngayon tinatawag ng teritoryo. At kung sabihin mong katutubo ay nandyan pa yung pre-Hispanic, yung sabihin lang prehistory na nasa kanilang customary law, sa kanilang ano ba yung Tagalog ng kinakaugaliang pamamaraan. Oo. Nandoon pa. Kung ihambing mo sa mga Tagalog o Cebuano o Ilocano, ay matingkad pa sa katutubo na isisinabuhay nila yung paniniwala ng kanilang mga ninuno noon pang araw nang wala pang sabihin natin dito sa amin sa Mindanao, wala pang Islam, ay nandiyan na yung paniniwala namin. Nang dumating magandang idea, magandang po yan, no? Realization, Timoy, no? Paring surprising sa iba na ang Mindanao may panahon na wala pang Muslim, wala pang Islam. So itong panahon na ito, nandiyan na ang mga tribong lumat. Oo. Actually, yung mga Muslim na sinasabi natin, kasama naming mga katutubo yan dito sa Mindanao. It only happened 13 ethno-linguistic mula Maguindanao, Maranao, Tausug, etc. so forth, ay nag-embrace sila sa paniniwalang Islam. So doon na nagkakaiba kami. Pero in fact, sa ngayon, ay maraming ina-assert din nila na they are Muslim at the same time indigenous people. So, yun ang ina-assert nila. Sabagay, sa kanila, Kanina po na-mention ninyo na ang isang pagkakaiba ng isang katutubo ay pinapractice niya pa yung customary and traditional way of living kumpara sa ibang mga grupo ng tao na maaring hindi na. So, ang ibig po bang sabihin nito, at one point in time, ang mga Tagalog halimbawa ay may sarili ring mga pamamaraan at customary system, pero ngayon ay hindi na nila ginagawa o largely nakalimutan na. Ganun po ba ang pagkakaiba ng isang Tagalog, Kapampangan, kumpara sa halimbawa sa Arumanin, Manobo, at iba pang mga indigenous people? Oo, naniwala kami na hindi namin solo ang customary laws. Well, in fact, parang sa ngayon niya, parang kami lang yung nagbabahag. Ipinaangkin sa amin yung mga this is a part of discrimination.
na yung mga ganyang pamamaraan ay it belong 92 ay nag-i-evolve din eh. Nag-i-evolve kasi wala namang wala sa Mindanao ay wala na community dito na hindi nakakaano ang highway, ano ay yung motor, mga ganon. Lahat naman na may kaalaman na sa mga mahanap natin sa mga indigenous peoples community. Ano po bang ibig sabihin nito, Timoy, pagdating sa usapin ng pamumuhay na makakalikasan at sa usapin ng pagbabago ng klima o yung issue natin sa climate change na siyang kinakaharap natin ngayon? Well, ay kung maalala mo na noong 1992 ay ginagawa yung United Nations Conference basta UNCID doon sa Rio de Janeiro, nakapunta tayo doon. At doon, ang buong United Nations o yung buong mundo ay doon nila kikilala ang malaking role ng indigenous people sa protection ng ating planeta. Yun pa ang pagkakataon na kinikilala ng buong mundo ang papel ng mga katutubo kasi ayon sa kanila ay mas malalim yung relasyon ng katutubo at yung kanyang kapaligiran. So ito yung sabihin natin kaibahan kasi halimbawa kung titingnan mo yung katutubo ay mayroon siyang spirituality. Yung spirituality niya ay nandiyan na nakabaon yung paniniwala na ikaw ay hindi Superman. But you are only part and parcel creation. Ang bagong teknolohiya ay halimbawa sabi nilang advance sila. Pero kung titingnan mo, in real sense, yan ang backwardness. Kasi while the world is still looking at us, believing us as a backward, pero kami advanced thousands of years. We understand the harmony, the relation of human and underneath your alam ng mga maraming komunidad at mga sociologists, ecologists na nag-aral patungkol dito sa issue natin sa pagbabago ng klima. Na ang ugat nito ay ang ating tanaw, no? Yung ating mindset. At ang ugat nito ay yung lifestyle na ating adapt na siyang nagdudulot nitong pamumuuri ng ay naman eventually ay umaapekto sa atin. At yan na nga ang nararanasan natin ngayon sa case ng Pilipinas, extreme weather conditions, sea level rise, drought, at iba pang mga problema kasama na itong COVID-19. Na kung matatandaan ninyo, ang COVID-19, zoonotic disease ito, no? Yung paglipat ng mga virus mula sa mga ilang na buhay na mga ilang na hayop, wildlife ay napupunta sa tao dahil sinira natin ang kanilang habitat. So, pwede ba nating sabihin na, Timoy, na yung mga teritoryo ng mga katutubong Pilipino sa ngayon ay paano ba niyo i-describe ito? Kasi maraming Pilipino hindi nakakaunawa. Kung ano ba talaga ang konteksto nitong mga ancestral domain? Ano ba ang ancestral domain? At bakit po ito mahalaga? Itong ancestral domain, wala kaming termino dito. No? Itong bago lang na may binigyan ito ng ancestral domain. Pero ang termino namin, particular sa aming Romano Monobo, ay simple lang yung tawag namin dito. Ito yung darapa. Darapa means kung saan naniwala kami, darapa
diyan kami itinanim ng Panginoong yung tawag namin Magbabaya Miswaran Midlimbag. Yan ang tawag namin na tinatawag ninyo na Panginoon Midlimbag. Doon kami itinanim. Yung linun ay tinanim sa Darapa. Ito yung malawak na lupa na kung saan yung arumanon manubo ay matatagpuan. Alam, kung may arumanon manubo sa California, malamang wala. Pero kung baliktad sana yan, it is the land of people, malamang na mga tao manubo sa California, malamang galing nun sa Central Mindanao. Kasi walang arumanon manubo doon sa California. So yan ang ibig sabihin nito sa ancestral domain. A place where you belong. So ito yung ibig sabihin, nandyan yung lahat ng paniniwala. Kasi yung ancestral domain sa amin ay hindi lang lupa yan. Sa paniniwala natin sa mga arumanon manubo, na ang lupa ang namamay-ari sa tao, hindi ang tao ang namamay-ari sa lupa. Kaya ito ngayon nangyari, Sir Roy, na galing sa lupa. Well, it might surprise some na ang konsepto ng private ownership, lalo na sa lupa, ay is a very recent na phenomenon, no, sa ating society dito sa ating kapuluan. Kasi may panahon talaga na walang ganong konsepto. Kaya yung colonization ng Spaniards and other Western countries, no, na nung pumasok sila rito, in-introduce nila yung konsepto ng private ownership. Ang tawag po dyan sa legal lingua ay yung regalian doctrine, no? Na kung kung hindi pinagmamay-arian ng isang pribado, ang mga yan ay pinagmamay-arian ng estado. So nagkakaroon ngayon ng ownership ang isang bagay na dati namang wala sa ating original na pananaw. At ito ay isa sa mga ugat ng problema na sa totoo lang kay hirap isipin sa ngayon dahil nga sa lahat tayo ay pumapaloob na sa ganitong sistema. Timoy, pinasok niyo na rin naman at sa susunod na mga segment, maganda rin mabigyan natin ng mas tuon talaga yung Arumanon Manobo. Pero bigyan ko po kayo ng ilang pagkakataon ngayon para ipakilala po ng bahagya ang inyong komunidad, ang Arumanon Manobo, dahil marami po sa ating mga manonood nito ay malamang ngayon lang po narinig ang pangalan ng inyong komunidad. Baka pwede nyo pong bigyan ng kaunting pagpapakilala at ano ang inyong mga sitwasyon at issue at mga aspiration. Maraming salamat na binigyan mo ako ng pagkakataon. Ipakilala mo kung ano kami na mga Arumanon Manobo. In the first place, ang Manobo ay isang ancient na salita ng ibig sabihin ay tao. Now, if you believe that you are human being, therefore you are Manobo. Yung dito sa lugar na yon. Manobo. So dito kasi sa Mindanao, Seroy, ay maraming Manobo. Mayroong Manobo tayo sa Sultan Kudarat, may Matigsalog Manobo dito sa Cotabato at Bukidnon, mayroon tayong Sarangani Manobo doon sa Cotabato, mayroon tayong Agusanon Manobo sa Agusan, mayroon tayong Umayamnon at marami pang ibang mga Manobo. So lahat niyan ay yung halimbawa Umayamnon, ibig sabihin lugar yon. Umayamnon means river. Kasi karamihan sa
Roy, dito sa Mindanao ay riverine. Sabihin natin, may connection sa tubig ang aming mga kapangalanan. Like for example, Matig Salog, Manobo. Yung Salog is a river. Kung pupunta ka dito sa Davao, ito yung river diyan sa Bangkiruhan. Na doon sa uluhan ay tinatawag na Salog River. Pero dito sa baba ay tinawag na ng mga, hindi na mga Matig Salog, ng Davao River. So, ganon yung nangyari. Halimbawa, Subanon, for example, ganon. Mayroong Balangas, mayroong Lapuyanon, at may 13 yan na iba't ibang grupo. Dito sa Romano Manobo, although kami ay parang maliit lang na grupo, pero we are composed of 13 bansa. Yung bansa is a group, it's a big clan na iba-iba na. Halimbawa kami, iba-iba na yung intonation, iba-iba yung territory, of course, yung tinitirhan. So, halos isang bansa ay yun ang magkaka-relative. Kaya yung nag-aasawahan dyan ay yung between bansa. So, 13 bansa kami. At itong 13 bansa... clan, malalaking clan. Oo, malalaking clan. Oo. Bigger clan itong bansa. At ang literal meaning dito is collective identity. Ibig sabihin, ang translation nito, Sir Roy, ay ako ay magpakabait ako para hindi mabahira ng hindi mabuti ang aking bansa. Kasi I am not only living for myself, but I am living for my bansa. I have to protect my bansa. Hindi ako loko-loko kasi magagalit yung aking kabansa. Nasabihin niya na akala lang ng ibang bansa, ganyan tayo lahat. So I have to take care of myself. At kung magka-problema ako, wala akong problema na. Kasi yung buong bansa ko ang tutulong sa akin. Bansa. Kasi yung Arumanan kasi ay ito wala na direct descendant sila yung na-immortalize na nasa one of the Asia's longest epic na tinatawag na Ulahing. Ulahingan. Ito, yan ang history na ito ay kasasayan paano ninuno namin ng Islamization. So, pwede kaya sa isang susunod na episode natin ay yung epic na yan ang ating tutukan upang mas maunawaan ng mga tao yung history ng Arumanen Manubo. Tutukan lang natin siya para kasi I'm pretty sure marami ang hindi ako ngayon ko lang siya narinig, no? Yung paraan kung paano maunawaan ang history ng Arumanen. Timoy, sa kasalukuyan, ano ang madalas pag ito tinatanong, ang tanong ay kung ano ang problema. Pero baguhin ko siya ng konti sa pagkakataon na to. Mas maganda siguro ang tanungin, ano ang vision? Ano ang mga pangarap ng Arumanen Manubo? At sa kasalukuyang panahon, ano ang mga problema o sitwasyon ng inyong komunidad na pumipigil para maabot ninyo itong mga aspiration at pangarap na ito? At anyways, aspiration na namin ay gusto sana namin na tahasang makilala ang aming karapatan sa lupang ninuno. Pangalawa, mapatindig namin yung aming sistema ng pamamahala ng aming mga pamayanan o self-governance batay sa self-determination. Kasi sa totoo lang, ang ginagawa ng Lumad Mindanao sa ngayon ay
pinagpatuloy lang namin yung mga adhikain ng aming mga ninuno, asserting who they are. Kasi kwento ko naman sa iyo yung ulahingan. Kung ano ang ulahingan. We are standing for our own people. Being us. We are different people. So yun ang gusto namin na yun ang aspiration namin sa ngayon. Ayun, dito naman sa problema ay walang kaibahan yung problema namin sa iba pang mga katutubo, hindi lang dito sa Mindanao, kung hindi sa buong bansa, at hindi lang sa buong bansa, kung hindi sa buong mundo. Kasi yung mga problema nitong 370 million indigenous population ay nagkaiba-iba lang siguro sa lugar, pero ganun pa rin ang sitwasyon. So, yung sa ngayon ay mabigyanan ng hugis yung binabaka naming struggle para sa aming lupang ninuno. And we are doing this not for ourselves, but for the coming generation. Kasi naniwala kami na bawat henerasyon ay mapapil silang gagampanan para sa protection ng kanilang tinitirhan. Kasi yung tao ay pagpalagay lang natin, after 80 years, wala na siya eh. So ano ba yung maiwan? Yun ang pinoproblema namin na sana yung maiwan ay hindi na magka-problema gaya ng pinoproblema namin ngayon. Halimbawa, isa sa malaking problema ngayon na hindi man lang sabihin natin na binigyan ng pansin is itong climate change. Malaking bahagi ito, malaking problema ito para sa amin. Kasi dati-rati, Seroy, ay kahit wala kaming kalendaryo o walang pag-asa, ay yung mga ninuno, yung matatanda namin, ay alam nila kailan uulan, kung may darating na tagtoy o yung dry season, yung walang ulan, at yung mga siyama namin o yung aming mga balian, yung spiritual leaders namin, ay alam nila kung ano ang darating na mga sakit. Dati-rati yung mga sakit noon ay itong mga tipdas o yung measles o mga kolera. Alam na matagal pa yan, ay alam na namin yan na may ganyan. Posible kung hindi lang humina yung aming spirituality, ay alam namin na darating itong pandemic na to. At alam namin kasi they advise us what to do. So kaya we survive. Kaya hundreds o thousands of years na may manubo ay nakarating ngayon na 2021 because of that practices. The harmony to the nature at yung pag-unawa sa kalikasan ay nandoon sa amin. Kaya ito, gusto namin itong buhayin because we have only one planet. Isa lang ang planeta natin. Walang reserba. At dito yung nakataya o makatira yung ating mga salinlahi. So ito yung pinakamabigat na tinitingnan ng Lumad Mindanao. Because Lumad Mindanao is not an ordinary non-governmental NGO. Ito yung sabihin natin na kumakarga sa mga dreams and aspiration of the indigenous people, particularly in Mindanao. Gaano ho ba ang impression na nakukuha ko, Timoy, na yung muling pag-practice at masustain yung inyong mga sariling mga pamamaraan, no? Yung way of life ninyo, kasama niya inyong spirituality, ay sentro siya sa inyong aspiration. At bahagi ito ng inyong yun nga, yung self-governance at aspiration ninyo for to do your own kind of life and lifestyle. Nakakabit po ito sa integridad ng inyong teritoryo, di ho ba? Kasi
kung wala kayong control sa inyong teritoryo at walang integridad na ang inyong ang Menubo ng konti pero hindi kalalim. Maganda ko siguro mabigyan din natin ng tuon ito. Kasi ginagawa nilang experimental station. So hanggang ngayon ay issue pa rin. Kasi ang unang sinabi ng gobyerno noon o yung ahente ng gobyerno ay hihiramin daw yung lupa namin, that is around 500 hectares, para isa uli after 25 years. That was 1939 at 2021 na ngayon, hindi pa rin ibinalik. So, hindi mabuti at ito ang pinaka-problema namin. Kasi mining is unregulated mining eh. Kahit ano yung gagawin ng kuan diyan, DNR na mag-apply o pa-comply ng ECC ay hindi it does not matter na eh. Kasi yung gamit ng mercury na nakalason sa ating mga river ay walang monitor ang DNR diyan. Alam mo naman, yung corruption diyan, magbigay ka lang ng tira, ay wala na yung mga compliance na yan. So ito yung ganitong mga problema namin. So mining,
plantation, kahit kuan mo yan, ay mga lupa ng katutubo yan. At hindi lang problemang, simpleng problemang pagkawala ng lupang ninuno. Ay hinahati-hati kami, yung divide and roll. Alam mo naman, yung divide and roll, binibigyan ng 1 milyon yung isang leader at pinopromisahan ng 10 milyon na darating. At yung loyalty na niya, yun ang ginagamit ng mga may interest na mga individuals. Kaya may operation ng mining dito sa aming mga lupang ninuno. Halimbawa, dito lang sa Tampakan. Kasi sa Tampakan, dito sa South Cotabato, territory ito ng Blaan. Alamin niyo kung gaano ito kaman. Yung mga tao doon ay mag-aararo ng araw. Pag hapon ay umuulan. Pagka umaga, magpunta lang sila sa inararaw nila at mamulot ng mga pre-gourd doon. So, ganun kaya. At kung marinig ito ng mga hindi katutubo na may malaking interest o may malaking experience o karanasan sa usaping paano ibenta, paano yayaman sa ginto na yan, talagang masisira yung komunidad na nandoon. Ito ang nangyari. Hindi lang sa mga Blaan, yung mga mining, kundi sa buong mga katutubo na. Halimbawa sa amin sa Romanon Manubo, wala kaming mining. Pero yung aming lugar is undulating. Yung bang patag pero walang tubig. Ang ginawa ng gobyerno way back in 1939 ay kinuha nila yung aming lupa at pinatayo doon ang Bureau of Plant Industry. Kasi ginagawa nilang experimental station. So hanggang ngayon ay issue pa rin. Kasi ang unang sinabi ng gobyerno noon o yung ahente ng gobyerno, hihiramin daw yung lupa namin, that is around 500 hectares, para daw isauli after 25 years. That was kasi sabi ko kanina, Sir Roy, na yung mga katutubo ay may connection yung tribo nila sa tubig. Ibig sabihin, hindi kami taga-bundok, Sir Roy. Kasi common sense naman. Mahirap ang buhay sa bundok. Kasi una, walang supply ng tubig doon. Kasi kailangan man talaga ng tao ang tubig. Kaya yung mga tribo namin ay mga umayam, manubo, mga matiksalog. That is may connection sa tubig. So ito yung pinaka-problema namin. At gusto kong sabihin dito, Sir Roy, na partikular sa Romanon Manubo ay wala kaming ni katiting na iniisip na paalisin namin yung hindi mga Romanon Manubo na nakapasok teritoryo. Kasi naunawaan namin na wala na rin silang pupuntahan. That's why wala na silang mapuntahang lugar. Ang amin lang sana na huwag naman nila ubusin yung aming lupa. Yun lang ang hinihingi namin. Kasi once may experience ka sa pagpatitulo ng lupa, pagbibinta ng lupa, pagbili ng lupa, yung gaya sa amin na walang kamuang-muang sa ganyang mga practices ay talagang dihadong-dihado na. So ito yung problema. Patuloy ang pagkawala sa aming lupa. Kasi ayon sa sinasabi ko noon, ayon sa balita ng habon na nakababad sa tubig.
na every now and then ay natutunaw ito. Nang lahat ng natutunaw na bahagi na ito ay hindi na talaga babalik sa barita. Ibig sabihin, lahat ng mga privatized o matituluhan o ma-applyan ng touring titling system o ma-privatize ay hindi na yan kailanman babalik sa amin. Kasi sa IPRA law ay mayroong section 56 na nakasulat doon na lahat ng mga vested rights na nauna kay sa pagkasabatas ng IPRA law ay hindi na yung mababalik. So yan ang concern namin ngayon na sana naman hinto ang Panginoon dito namin. Kailangan gawin para tayo na pwede tayong mag-imagine kung ano dapat ang nangyayari. Kung kayo ang tatanungin, if there was a way na umabot tayo sa ganon, yung sa dapat na mangyayari, paano nyo siya nai-imagine para maunawaan ng mga nanonood kung ano ang aspiration, ano ang pwedeng mangyari. Hindi ko sinasabing ito ang nangyayari ngayon, ha? Hindi ko rin sinasabi na posible agad ito. This may be something like nangangarap tayo. Pero syempre, lahat ng bagay, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na administration. Simula noon ay nabigyan itong dambuhala ang mga departamento na kung ayaw nila ay hindi makapag-issue ng Certificate of Ancestral Domain ang NCIP kasi may JAW. So simula pa yan noong 2020 o 2012 hanggang ngayon, since that time up to now, ay walang ni isang kadte na na-issue ang NCIP na parabagang na-override ng JAW yung Republic Act 8371. Ito yung pinaka-problema namin. Kaya nag-request sana kami na mapaabot kay President Duterte na sana ma-abrogate na yung JAW na yan. Kasi yan ang aming mga lupa. Kasi mabilis din ang DAR na mag-issue ng mga kluwa. Yung Certificate of Land Ownership. Tama po, no? Ito yung para sa agrarian reform naman. Sa mga at mabilis din yung pagbigay ng DNR ng mga ano ba yung mga MPC, kung ano ba yung mga ganyan sa mining. Because yung minerals MPSA, yung mga permit sa ano, no, sa mining, no? Exploratory. Okay.
Pero ganun pa yan. Ng gobyerno. Wala eh. Kasi yung si Presidente Duterte ay kung tingnan mo ay very well filtered. Ibig sabihin, mahirap kang lulusot sa nakapalibot sa kanya. Kung hindi ka kinikilala sa mga taong nakapalibot sa kanya, you have no opportunity to approach and talk to the President. Noon pang 2017 sana, ay gusto namin makipag-dialogue kay Mr. President. Pero ang problema nga, una, sabi ng mga taga-NGO na sumusuporta sa Lumad Mindanao o sa Katutubo, wala tayong asahan dyan. Pero sa amin naman sana, kung makausap lang namin, we believe na baka may pag-asa na maunawaan ni President Duterte yung aming problema. So anyway, hanggang ngayon, wala. Hindi napaabot kay President Duterte. Pero ito yung sinasabi namin, halimbawa sa pagkakataon na ito, sana ma-abrogate na yung jaw between yung tatlong sa konting maunawaan ng iba ang usapin ng delineation. Maganda ring may paliwanag natin na ang batas natin, yung IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act, ay kinikilala na ang pagmamay-ari ng tubo sa kanyang ancestral domain ay nauna sa Estado. Ibig sabihin, hindi karapatan ng Estado na ibigay o hindi ibigay ang ancestral domain. Ang karapatan lang ng Estado ay ikilalanin. So kilalanin, ibig sabihin i-recognize para sa mata ng iba pa na hindi naman katutubo ay hindi magulo, hindi maunawaan din nila para hindi magkaroon ng conflict on the ground kung alin ang kanino, alin ang hindi kanino. Kasi ang pagkilala sa ancestral domain, the way I understand it, it's a private ownership ng ancestral domain na collective ng tribo. May-ari ng tribo na una kaysa sa Estado. So hindi pwedeng ibigay ng Estado na hindi naging kanya. So mukhang ganyan ang prinsipyo sa loob ng Indigenous Peoples' Rights Act at sa ating konstitusyon. Kung kaya tuwing kakaroon ng problema sa delineation, yung delineation ay ibig sabihin po mamarka kung ano ang boundary talaga ng ancestral domain, pagbibigay ng ancestral, pagkilala sa ancestral domain. So kung ang pananaw na ang gobyerno ang nagbibigay ng ancestral domain sa tribo, mali po yan. Kasi malinaw po ang batas at ating konstitusyon. Inikilala lamang. Ngayon, bakit ganito kahaba ang delay? Yan ang justice issue dito. Kasi kung kinikilala lang pala, hindi pa pwedeng tapusin na agad yung pagkilala na yan. Sa loob man lang ng isang taon. Kaya yan eh. Kung administratively gagawin, kung talagang maglalagay lang talaga sila ng political will, at ito ay morally justified, legally justified. At mukhang kulang lang po talaga. Pasensya na po at medyo nag-intervene ako ng konti. Ang personal ko ding opinion dito, kulang talaga sa political will, no? Yung sa usapin ng pamamahala at governance. Matanong kita, Timoy, ito bang pagkukulang sa pagsuporta ng mga namumuno, governance, no? Politics and governance, gaano ba kalala ang sitwasyon na ito pagdating sa mga bagay na may positibong kapakanan sana sa mga katutubo? Mahina ba ang suportang political at governance sa mga katutubo? At gaano ito kahina? Pwede nyo bang mai-describe para mas maunawaan ng ating mga nakikinig at nanonood kung ano ang sitwasyon dito? Kasi tayo, Pilipino tayo lahat, no? May mga karapatan ng bawat Pilipino. Anong naiiba sa mga tribo? Bakit madalas sabihin na mas naiiwan sila in terms of suporta ng pamamahala, governance at politics? Gaano ba kalakas o kahina o kakulang sa larangan ng politics at sa larangan ng governance ang sitwasyon ng mga katutubo?
Ay, simula pa noong nag-umpisa itong ating gobyerno ay nandiyan na yan. Kasi para bang we are non-existing. Para bang wala kami. Para bang hindi kami nakikita. Para bang ang nakikita lang sa amin yung aming mga customary dances, mga dresses, ano-ano ba yung mga parang mga exoticism. Pero yung aming pagkatao bilang tao ay hindi nauunawaan. Kasi mayroong panahon na nangyari na yung paniwala na ang pagkakatutubo ay hindrance sa development. Yan ang nangyari noong 1957 na ipinababa ng International Labour Organization ang Convention 107. Nang ibig sabihin diyan ay kailangang tulungan, kailangang i-integrate, kailangang walain yung pagkakatutubo ng mga katutubo kasi yan ang problema na hindi sila uunlad dahil katutubo sila. That was in 1957. Dito sa Pilipinas ay mayroong batas na ginawa noong 1957 din. That is Republic Act 1888. Yan ang pagbuo ng Commission on National Integration. Okay. Sabihin, paralin yung mga katutubo. So, ang espiritu na yan, ang diwa na yan, ay although 1957 pa yun, pero andyan pa rin yung wavelength ng paniwala ng katutubo ay walang kwenta. In fact, wala kami sa priority ng gobyerno. Kami ngayon ay ginagamit ng gobyerno para panlaban sa kanilang kalaban, particularly ang rebellion ng Communist Party of the Philippines. Kasi naniwala sila na 75% daw ng komunista ay mga lumad. Kasi doon naman yan nakitira yung mga rebelde sa kabundukan. Wala naman sa ating kultura, Sir Roy, na paalisin natin ng ating mga guest, yung ating mga bisita. Wala yan sa kultura natin. In fact, kung walang matulugan yung bisita natin, sila yung patutulugin natin sa ating tulugan at tayo hahanap ng ibang matutulugan. So, ganun ang hospitality. Wala pang HRM noon, nandiyan na yung hospitality ng mga katutubo. So anyway, yan nagmula yung malalim na walang pagbigay ng importansya para sa katutubo. At sa simbahan naman, ay naniwala ang simbahan na matutulungan ng mga katutubo through charity work at pagbibinyag gawing Kristiyano. So you can imagine ang dami ng mga katutubong naging Kristiyanos na. Kasi akala nila yan lang ang kulang para bumuti na yung buhay ng katutubo. Pero nagkamali sila. Kasi hindi yan ang daanan. Kasi we are people na mayroon kaming sariling pananaw sa aming pagkatao dito sa mundong ibabaw na ito. Kami yung sinasabi nilang uncivilized. Pero sa totoo lang, sila yung hindi sibilisado. So, kung titingnan mo, reverse, baliktad ang paniniwala nila sa amin. So, ito yung pinakamalaking problema. Kaya, kahit gaano, halimbawa sa ganitong pagkakataon, although I am not so fluent in Tagalog or in English, ay nakisama ako dito para lang mapaabot doon sa hindi pa nakarinig
kung ano ang katutubo, ano ang lumad, what is indigenous people. Hindi kami nanghingi. Kasi wala sa amin yung mendicancy, yung bigar. Kasi pupunta ka sa aming komunidad, ay pare-pareho kami doon. Halimbawa dyan sa Manila. Diyan sa Manila ay makikita mo yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pero diyan mo rin makikita yung nangangalkal ng basura. Sa komunidad ng katutubo, walang ganyan. Walang sobrang pagkapobre. Lahat kami pobre, lahat kami. So yan ang aming society. And which yan ang gusto namin sanang ibahagi sa buong mundo na yung pagkapantay-pantay. Kasi sa amin, hindi makatulog yung aming dato kung magtingin siya sa isang bahay na hindi na umusok. Ibig sabihin, wala nang sinasaing. Pupuntahan niya kaagad niya sa kanya misis at ipabalide kung ano nangyari. So kung walang bigas, kahit na yung bigas, Pero maraming komunidad dati nang naialis sa ganung pananaw. At ngayon, ang mga nag-aaral nito, sociologists, ecologists, at iba pa, ay nagsasabi na kung yun ay tinuloy-tuloy lang, baka hindi tayo aabot sa ganitong mga existential issue natin ngayon na kung saan we're fighting for our own survival as a human species. Ngayon, siguro dahil 80% ng ating mga mamayan ay Katoliko at Kristiyano, it would be interesting to note na ang mga original Christians, yung mga early Christians, were actually like communist societies. Kasi ganun din ang kanilang konsepto na walang nagmamayari ng iisa lang or private property. Communal din ang kanilang mga property system. So, this is something na siguro dapat maging bukas ang ating pananaw na may ibang pamamagitan na siyang gawan, pag-aralan at masubukan kasi ang ating kasalukuyang sistemang ginagamit ay hindi naman nakakabuti sa atin. In fact, yung tinatawag natin kasalukuyan natin ginagawa, yung normal na tinatawag natin, hindi natin magandang balikan kasi siya nga ang nagdulot ng problema eh. Kaya yung maghahanap ng green normal o yung normal ginulo yung normal natin na ang mga ilan sa sagot nito ay nandun sa experience ng mga indigenous people's community, no? Timoy, tanong ko lang kasi
ang pansin ko is that yung self-determined way, really nating estado at gobyerno. At sabi ninyo, maraming historical yan na dahilan kung bakit isolated pinaka-mainstream ang interest ng mga katutubo. At alam din natin itong mga nakaraang taon ay nasimulan na yung sistema ng IPR, no? Indigenous Peoples Mandatory Representative. At alam ko, kayo ay sumusuport to some degree dito. Timoy, ano ang inyong political aspiration? Kasi bakit nyo gustong or balak or kinonsider na itayo itong Indigenous Peoples Party? Now, bago natin pasagutin si Timoy, let me first say na ang pagtatayo ng political interest, intention, is a constitutional right, no? Karapatan natin ito bilang mga mamamayan ng Pilipinas. So wala hong masama sa gawain na ito. Ang magandang maunawaan ay bakit kailangan siyang gawin. At kung maunawaan na ito ng karamihan, ano ang balak gawin ng LMPF para dito at paano makakatulong yung iba? Sige po, Timoy. Yan ay ano yan, pasok ka sa politika, lalo na sa sistema ng Pilipinas, ay kailangan mo ng pera. Ay wala kaming pera. Although nanggaling sa amin ang karamihan sa mga pera kasi galing ang mga ginto at iba pa sa aming teritoryo, ay wala kami niyan. So we wanted to be visible in the government. Kaya na pagpasiyahan namin, nasubukan namin magpaparehistro bilang isang political party. Pero bago pa yan, ay mayroon kaming urgent ngayon na naisipang gawin itong i-realize ang provision ng local government code sa establishment of tribal barangay. Kasi kung mapaloob lang kami sa regular barangay na wala kultura sa amin bilang mga katutubo, ay wala talaga kaming wala kaming kung sa Bisaya pa, wala mi bahin sa maong system. So ang isa ngayon sa iniisip namin, in fact yan ang mahabang tinalakay namin nung nakaraang pag-meeting namin, ay how to realize the provision in the local government code na pagbubuo ng tribal barangay. Kasi simple lang sa tribal barangay. Kasi kung meron kang 2,000 warm blood na katutubo, ay maaari nang i-declare yan na isang separate barangay.
At nakita namin na through this barangay,